Anak lang kita. Pero ikaw ang sumira sa buhay ko. Ang gabing isinumbat ng ama ang lahat sa harap ng buong barangay. Walang kwenta ang anak na iyan. Simula nang ipinanganak siya, puro kamalasan na ang dinala niya sa pamilya natin. Iyon ang sigaw ni Mang Renato habang nanginginig ang kamay niya sa galit. Sa harap ng buong barangay, habang bumubuhos ang malakas na ulan, itinuro niya ang sarili niyang anak na si Marco. Tahimik lang si Marco habang nakayuko. Nanginginig ang labi niya pero hindi siya umiiyak. Dahil sa totoo lang. Sanay na siyang masaktan. Pero walang may alam na ang gabing iyon ang sisira sa isang matagal ng tinatagong sikreto ng pamilya. At walang nakahanda sa rebelasyong magpapabago sa tingin nila kay Mang Renato magpakailanman. Lumaki si Marco na laging sinisisi. Kapag nawawala ang pera sa bahay. Ikaw na naman siguro ang kumuha. Kapag mababa ang kita sa tindahan. Minalas tayo dahil sa malas mong aura. Kapag lasing ang ama niya. Kung hindi ka ipinanganak, baka maayos ang buhay ko ngayon. Bata pa lang si Marco, pero dala-dala na niya ang bigat ng mga salitang hindi dapat marinig ng kahit sinong anak. Ang masakit. Hindi siya ipinagtatanggol ang nanay niyang si Aling Teresa. Tahimik lang ito. Laging tahimik. Minsan, habang naghugas si Marco ng pinggan, mahina niyang tinanong ang kanyang ina. Bakit parang galit si Papa sa akin palagi? Napahinto si Aling Teresa. Namutla. At pagkatapos ng ilang segundo, mahina lang niyang sinabi. Hayaan mo na anak, pagod lang siya. Pero ramdam ni Marco. May tinatago ang nanay niya. Isang araw, graduation ni Marco. Valedictorian siya. Buong paaralan pumapalakpak. Napakagaling ng anak mo, Mang Renato, sabi ng prinsipal. Pero imbes na ngumiti, malamig na tumawa ang ama niya. Nako, hindi talino kailangan namin. Pera. Hindi medalya ang magpapakain sa pamilya. Tumahimik ang buong gife. Nakita ni Marco ang awa sa mata ng mga kaklase niya. At iyon ang unang beses na naramdaman niyang gusto na niyang mawala. Pag-uwi nila ng bahay, sumabog ang galit ni Mang Renato. Nagpapabida ka na naman? Akala mo ikinayaman natin yung medalya mo? Pagusto ko lang po kayong ipagmalaki. Ipagmalaki, sigaw nito habang hinahampas ang mesa. Wala kang karapatang magsalita. Pabigat ka lang dito. Tahimik lang si Marco. Pero sa loob-loob niya. Hanggang kailan ako magiging kulang para sa kanya? Makalipas ang 5 taon, nakapagtapos si Marco at naging engineer sa Maynila. Hindi siya umuwi ng matagal. Hindi dahil yumabang siya. Kundi dahil bawat pag-uwi niya. Pakiramdam niya, hindi siya anak. Pero isang gabi, nakatanggap siya ng tawag. Umiiyak ang nanay niya. Anak, umuwi ka na. Nagwawala ang papa mo. Bumalik si Diana. Nanlamig si Marco. Si Diana. Ang ate niyang umalis 10 taon na ang nakakaraan matapos makipagtalo kay Mang Renato. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang basag ang mga plato. At naroon si Diana. Namumula ang mata. Galit na galit. Sabihin mo sa kanya ang totoo, ma. Tama na ang pagsisinungaling. Biglang tumayo si Mang Renato. Lumayas dito. Wala kang alam. Pero ngumisi si Diana. Ngumingising puno ng sakit. Ako ang walang alam? O ikaw ang takot na malaman ni Marco kung sino talaga siya? Biglang tumigil ang mundo ni Marco. Anong ibig mong sabihin, ate? Tahimik. Walang sumagot. Hanggang sa unti-unting umiyak si Aling Teresa. Marco, hindi mo tunay na ama si Renato. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Marco. Anong sinasabi mo? Humagulhol si Aling Teresa. Bago kita ipinanganak may minahal akong iba. Pero iniwan niya ako. Tinanggap ako ni Renato pero hindi kanya kailanman natanggap bilang anak niya. Biglang natawa si Mang Renato. Isang malamig at masakit na tawa. Hindi kita anak. At araw-araw kong nakikita sa mukha mo ang lalaking sumira sa buhay ko. Napaatras si Marco. Parang nawalan siya ng hangin. Lahat ng sakit. Akala ni Marco iyon na ang pinakamabigat na katotohanan. Pero hindi pa pala. Habang umiiyak si Aling Teresa, biglang nagsalita si Diana.
Hindi lang yan ang sikreto. Napalingon silang lahat. Ano pa, sigaw ni Mang Renato. Huminga ng malalim si Diana. Hindi aksidente ang pagkamatay ng tunay na ama ni Marco. Biglang namutla si Mang Renato. Tumahimik ka. Nakita ko kayo noon. Narinig ko lahat. Nanginginig ang kamay ni Diana. Nag-away kayo dahil kay mama at tinulak mo siya habang lasing ka. Tahimik. Nakakabinging katahimikan. Parang tumigil ang oras. At doon unang nakita ni Marco ang takot sa mukha ng lalaking buong buhay niyang kinatatakutan. Lumuhod si Mang Renato. Hindi ko sinasadya lasing ako noon. Pero itinago mo, sigaw ni Diana. At si Marco ang pinagbuntunan mo ng galit buong buhay niya. Humagulhol si Aling Teresa. Kasalanan ko rin natakot akong mawala ng pamilya. Napailing si Marco. Pamilya. Mapait siyang natawa. Ito ba ang pamilya? Yung araw-araw mong pinaparamdam sa isang tao na wala siyang kwenta. Tahimik silang lahat. Dahil alam nilang tama siya. Kinabukasan, umalis si Marco. Wala siyang dalang galit. Pero wala na rin siyang natitirang pagmamahal. Bago siya sumakay ng bus, hinabol siya ni Mang Renato. Marco anak, patawarin mo ako. Ngunit hindi na tumingin si Marco. Mahina niyang sinabi. Buong buhay ko, hinintay kong tawagin mo akong anak ng may pagmamahal. Ngayon mo lang ginawa pero huli na. At tuluyan siyang sumakay. Habang si Mang Renato ay naiwang umiiyak sa gilid ng kalsada. Mag-isa. Katulad ng ginawa niya kay Marco noon. Moral lesson. Ang sugat na gawa ng salita at galit ng pamilya ay mas malalim paminsan kaysa pisikal na sakit. Ang pagiging magulang ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pagkain o tirahan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, pagtanggap at pagprotekta sa damdamin ng anak. Dahil minsan, ang batang laging sinasabihang walang kwenta ay lumalaking sugatan habang buhay. At kapag dumating ang araw na mapagod siya, baka hindi na sapat ang salitang patawad, anak.